yung pag-uusapan natin tungkol sa future nyo ito, sa kinabukasan ninyo. You know, I think this message going to be my life itself. Nakita ko kasi kung ano yung naging effect nito sa akin personally, sa aking pamilya, sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon, at sa marami pa pong mga aspeto ng buhay. Not only in finances, but in every areas ng buhay natin. Tatalakayin ko yung tinatawag na seed, yung binhi o buto, at yung kanyang kapangyarihan. So seed and its power. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Gaano ba ka-importante po yung seed na ito, na meron ng bawat isa sa atin? Kung napo-frustrate na kayo sa nangyayari araw-araw ng buhay nyo, sa health mo, sa relationship nyo, sa finances mo, sa business ninyo, sa mga schooling, work, any area o category, tapos yung frustrated ka, inis na inis ka, alam nyo kung ano ang sagot? Wala sa ibang tao. Don't get me wrong, the answer is not coming from God. Hindi kay God manggagaling yung sagot sa frustrations mo. Na kanino? Nasa'yo. Nasa'yo. Dati akala ko may mga bagay na kay God manggagaling eh. Pero yun pala, naglagay ang God ng answers mismo na hindi sa kanya manggagaling. Ang answers mismo nilagay niya sa ating mga kamay. In our hands, in our decisions. The frustration actually, ang solution dyan is in your seed. Paano ka makakalaya? Paano ka magkaka-breakthrough? It's in actually what you release, not what you receive. Alam niyo ba sa Norway, with everything, lalo ngayon, everything happening, kapag ang isang bansa ginera, talagang kaya yan ma-destroy ng isang atomic bomb or missiles or anything. Kung nabalitaan niyo yung Nagasaki war, Nagasaki bombing before, yung atomic bomb sa Nagasaki tsaka sa Hiroshima, I mean, it took them generation bago sila nakapagtanim, nakapag-start uli. And when this happens, ang ginawa ng Norway, may tinatawag silang isang bangko na hindi pera ang laman. May vault sila na sa loob ng vault na yon, they collected all kinds of seeds in the world. Totoo po ito, you can check this. Lahat po ng klase ng buto, nakalagay dyan sa bangko na yan, sa vault na yan, and they stored it, preserved it, protected it. Why? Para when it is time to start, pagsisimulan mo ng uling magsimula, may binhi kang gagamitin. Pag everything is devastated at gustong magsimula uli ng isang nations, ang kailangan mo, alam niyo kung ano? Seed. Seed. Why? Alam nila, whoever controls the seed, controls the future. Pag nalaman mo may hawak kang binhi na pwede mong itanim, makikita mo na, dati akala ko ang future nandun sa malayo, yung pala ang future nandito sa harapan mo. Dati akala ko actually ang visions nandoon, yung pala ang visions nasa insight mo. Ang functions ng eyes, sight, pero ang functions ng heart, visions. Marirealize mo, ang ending pala, yung future mo nakadepende, hindi sa kung ano yung mangyayari, kundi ano yung gagawin mo para may mangyari. And it's all about seed. And here's the truth. Yung future po ninyo, hindi yan sa what you receive. Yung future nyo is in what you release. Dati akala ko, siguro magiging magandang kinabukasan ko pag marami akong natanggap. Pag natanggap ako sa trabaho, nakatanggap ako ng pensyon, nakatanggap ako ng pera, nakatanggap ako ng bonus, nakatanggap ako ng promotions. Akala ko, ang magpapaganda ng bukas, kung ano yung matatanggap natin. Yung pala, nakita ko talaga sa buhay ko at sa buhay ng napakaraming tao that I got involved with. Na ang bagay na mangyayari sa kinabukasan nila, hindi sa bagay na matatanggap nila ngayon, kundi yung mga bagay na nire-release nila today. Yung mga binhing inilalabas ng kanilang mga kamay at ibinibitawan. Hindi yung mga bagay na tinatanggap ng kamay at tinatago. Pag sinabi ko yung seed, by the way, huwag niyong isipin, I'm talking about pera. Hindi tungkol lang ito sa pera. Seeds are time, words, actions, effort, love, service. Halimbawa, yung mga musicians na nandito, you know the seeds that what they can do for them to become a better, matured musicians, worshiper, is time. Kailangan maglaan sila ng time. Seed kasi yun eh. Seed kasi yun eh. The more you invest time in what you do, seed yun na tinatanim mo. That's why you are becoming better
on that area. At si Lord, by the way, whatever you put into His hand, yung bata naglagay ng 2 isda sa kamay ni Jesus, dumami. Yung seed, tulad ng love, tulad ng service, tulad ng action, so iba nag-expect na dapat akong ina-appreciate. Ang tanong, nag-appreciate ka ba sa iba? Minsan nag-expect tayo ng mga service, paglilingkod, na gusto ko yung gano'n din, katulad kay Pastor Herbie, may nagsaserve sa kanya. Let me tell you, you also have to see yourself serving other people. Kumbaga, nag-expect tayo ng bunga, wala naman tayong tinatanim. Araw-araw ito. Araw-araw, kung ano yung tinatanim mo sa totoo na oras. Yung iba, nagtatanim ng oras sa trabaho. Kaya tuloy, meron silang inaani. Walang problema doon. Iba, nagtatanim ng oras sa negosyo, kaya meron silang mga inaani. Kaya lang iba, nag-expect ng something, pero ba't tayo na lang ma-realize, wala nga tayong tinatanim. Alam nyo araw-araw kung ano nangyayari sa atin? Either you're planting something or you are postponing something. Tanungin nyo ito sa buhay natin. Baka mamaya araw-araw nangyayari sa atin, wala tayong pinaplant, pinopostpone pa natin. So it depends totally on what we have and then we give. Alam nyo, isang bagay na powerful, hindi yung bagay na hawak mo sa kamay. Ang isang bagay na powerful, yung bagay na binibitiwan ng iyong kamay. Tandaan nyo, kahit anong bagay ang dumating dyan, hindi yan intended. Tingnan nyo, lahat ng bagay na dadating sa kamay mo, kailangan ibukas, kailangan ialis. Hindi kasi pwedeng nandyan yan eh. Everything that must be put here must be released. Kaya nga, you need to die empty. Kung mamamatay tayo, wag naman ngayong araw na to. But when we die, you know, the best way to die is to die empty. Kailangan talaga ma-release everything, whether frustration, love, hopes and dreams, time, talent, service, money, effort. Kailangan yan maubos. Kung may sama ng loob kayo nandito ngayon, ibigay lahat sa Diyos. Kung meron kayong mga worries and cares, anxiety, anything, sickness and disease, ibigay lahat sa Diyos. Ngayon, pag meron kayong mga love, promises, sincerity, serving, generosity, gusto nyo manlibre, gusto nyo magmahal, ibigay lahat sa tao. Sa next Sunday, meron akong i-debunk. Pag sabing i-debunk, meron akong medyo babasagin sa isip nyo na akala natin, nagbibigay tayo sa Diyos, nagbibigay tayo sa Diyos. Ang totoo, hindi ka makakapagbigay sa Diyos. Paano magbigay sa Diyos? Alam nyo ba address niya? Wala siyang GCash number, by the way. Alam nyo paano magbigay sa Diyos? Magbigay sa tao. Kasi yung God nasa tao. And that's the way you can give to God. To people. Yung iba ginagawa, sa Diyos ako magbibigay. Di sa katabi mo. Nandiyan kasi si God eh. Kaya minsan, they spiritualize everything na, ang totoo, hindi na ginagawa yung pinaka-spiritual you can do or the practical thing. Ang daming verses sa Bible, in-intention ko talaga na i-quote lang yung mga reference para hindi kayo dito magbasa. Pero I want you to read it at home. Sabi ng Genesis 1:29, ang binigay ni God, mga trees na seed-bearing or fruit-bearing. Kumbaga, kung may tatanim dyan na halaman, may ipaplant dyan, sinisiguro ng Panginoon, laging may ability to reproduce. Palagi mag-isip kayo, hayop, dadami yan. Puno, dadami yan. Everything. Alam niyo ba si God hindi 2 beses nag-create, 1 beses lang. After He created once, umistap na siya. Baka akala niyo mag-create uli siya ng mga tilapia, bangus, baboy, kambing. Hindi niya nagagawin yung ginawa niya lang yung 1 beses. Bakit? Alam niya, dadami yun. Ilang taong ginawa niya? 2 lang, 1 nga lang actually. Si Adam. After that, alam niyang dadami yun. Why? Because God knows the power of the seed. Ang matindi ito. Pag tinanong mo, what the kingdom of God look like? Alam niyo saan ikinumpara ang kingdom of God? Hindi sa holy book, hindi sa rosaryo, hindi sa simbahan, hindi sa templo, hindi sa santo, hindi sa pare, hindi sa madre, hindi sa pastor. Alam niyo saan kinumpara ang kaharian ng Diyos? Sa seed. The kingdom of God is like a seed. Hindi daw hindi religious thing. Ang kaharian ng Diyos, siguro pag tinanong mo, ang kaharian ng Diyos, pag drawing mo sa bata, ang idodrawing, simbahan eh. Ang kaharian ng Diyos, mga ulap at saka siguro may mga anghel, may mga harpa. Siguro ang kingdom of God, ganun ka. Pero pag si Jesus ang tinanong mo, Mark chapter 4 verse 26 to 29, alam niyo sabi niya, the kingdom of God is like seed. Ano ba ang pinaka-power ng seed? Itanim.
Kaya sa ako na-realize ko, ang kingdom of God is not outside. Tinanim niya in you. The kingdom of God is within. At maganda nun, nilagay sa tao mismo. Para kahit nasan ka, nandun si God. Sa puso mo. Amen? Another principle, Galatians 6:7-10. Nakalagay dyan, pag binasa mo, it talks about kung ano yung inaani mo, yun ang tinanim mo. What you sow, you reap. May tinanim ka, nag-sow ka ng seed, di magre-reap ka ng harvest. So it means, kung ano daw isa-sow mo, yun ang aanihin mo. Alam nyo kung ano hindi mapuputol? Etong dalawang bagay na ito. Why? Sinabi kasi ni Lord Sabi ni Lord, Genesis 8:22, until the earth remains, hanggat may earth pa rin ba tayo hanggang ngayon? Ito na yung dalawang paulit-ulit. Seed time, tapos harvest. Bakit magkaka-harvest basta may seed time? Hanggat may seed time, while the earth remains, laging may harvest. Pag tumigil na yung harvest, ibig sabihin, tumigil na yung seed time. Parang yung life natin, dinesign talaga in a very powerful principle. The way to live a life, actually, is dinesign niya na mag-work siya through seeds. Yung mga lalaki, magtatanim ng seeds, ng sperm nila doon sa babae. Actually, one time, may nakita nga ako Kaya pala si Hezekiah, hindi na dapat nabuhay. Nung humiling siya kay God, na-extend yung life niya ng 15 years. In-extend pa ni Lord yung buhay niya ng 15 years. Yung pala ang gustong sabihin ni God, tama na yung seed mo. Yung sperm mo, pag kumalat pa yan, mag-aanak ka pa ng Rehoboam, ng Jeroboam, ng mga Boam. Sila yung mga wicked king ng Israel. So kaya pala si God, nung time na yun, gusto nang tapusin yung seed niya. Kasi yung mga magiging next seed will be what? Dangerous. Why? Alam ni Lord, pag yung seed na tanim, whether good or bad, magtanim ka ng masama, aani ka ng anger ng iba. Magtanim ka ng worry, aani ka ng fear in mind. Magtanim ka ng good things, aani ka ng kabaitan ng iba. So alam ni Lord, whether good seed ang itatanim mo, whether bad seed ang itatanim mo, seed pa din yan. Binhi pa din yan. Everything God created, lahat na lang, iniisip ko nga anong bagay yung bagay na nilikha ni Lord na walang purpose para mag-multiply, mag-create, mag-bring ng life? Wala. Hindi iniinom ng ilog yung sarili niya. Hindi kinakain ng puno yung sariling bunga. Hindi nilalanghap ng bulaklak yung sarili niyang samyo. Hindi pinaiinit ng araw yung init niya sa sarili niya. So kung yung nature alam na ginawa sila ni Lord to be a blessing, ginawa din kayo ni Lord to be a blessing. Amen? Gusto niya maging seed din kayo na tinatanim natin sa iba. Time niyo, effort niyo, lahat yan. Hindi lang nag-e-exist ang trees para mag-exist. Hindi niyo napapansin? Pag pumunta kayo minsan lumabas kayo ng city ng Manila, nagpunta kayo sa mga mapunong lugar, mga greener pasture, nare-relax ka? Akala mo nare-relax ka lang dahil nabubusog yung mata mo sa mga green? Hindi mo alam, scientifically, pag pumuesto ka sa ilalim ng mga puno, humarap ka sa mas maraming mga damot, mga bulaklak, nare-receive mo yung binibigay nila. Ikaw naman, nagko-contribute ka din. So yung carbon dioxide at oxygen, nagpapalitan lang kayo. Kaya pala pag mas maraming nature sa paligid, alagaan natin yung nature natin. Why? Because create yan para to bless you, para to give something back to you. Kahit yung mga sitso nga, yung mga hayop, kung minsan, matutuwa ka. Lalo minsan, alam nyo, pag may alaga kayong mga anything, whether isda, wala naman siguro kayong kalabaw sa loob ng bahay nyo, no? Pero aso, tuta, pusa, whatever it is, kung may mga exotic na alaga kayong mga ahas, o kung ano man, why? Because nare-relax ka pag nakikita mo siya Natutuwa ka pagka nangungulit siya Pero naiinis ka rin pag umiihi siya, di ba? Pero it gives something back. Lagi siyang may binibigay kasi walang nature na create si Lord. Animal don't just live. Ang ginagawa niyan, they multiply. Para magtuloy-tuloy sila. Para dumami sila. At ang human, dapat, hindi lang tayo nagsusurvive, dapat na-expand tayo. Yung thinking natin, yung ways natin, dapat ganun. At may na-realize ako, the best, fastest way to grow is to release.
is to give. Hindi to keep. Ang pinaka-fastest way para mag-mature ka, mag-grow ka, is always to give out. To give something back. Alam niyo kung ano yung bagay na mabubuhos sa'yo? Ngayon nga, may nakalimutan lang akong process Ang tawag Naaalisin yung mga blood mo. Aalisin, tapos ilalagay sa isang, tapos lilinisin, ibabalik sa'yo. Grabe, no? Why, kailangan marilis muna ulit, tapos para maibalik sa'yo. Di napapansin minsan, kaya ganito Pag may bagay na nawawala sa inyo, matuwa kayo. Huwag kayong maiinis. Kasi sa totoo lang, hindi lang kayo, pati yung mga taong nakapalibot sa buhay nyo, God created you not for you to stay the same. Talaga kung nagbabago tayo araw-araw. Ang maganda lang, yung pagbabago mo, nakakabuti sa'yo. Pero ang totoo, hindi na ikaw yung kahapon Alam niyo ba, araw-araw tumatanda kayo? Di nyo na napapansin. Araw-araw. At ang maganda kay God, pagdating ng 7 years, i-rejuvenate niya yung mga cells mo para hindi ka maging mabilis tumanda ng sobra agad. Nagbabago, nire-rejuvenate ni God yung cells nating lahat every 7 years. Kaya you are a brand new person every 7 years. Pero day 1, kahapon, iba ka na. Ganito ho kayo. Taas yung dalawang ganito, mag-tam kayo, okay kayo, ganyan. Pag nagganyan kayo, ganun mo, may libag ka, di ba? Alam nyo ano yun? Mga dead cells yun. Mga dead cells ng katawan mo, nakatunayan na matay ka kahapon. Bago ka na ngayon, sabi mo sa katabi mo, mas okay ka ngayon kaysa kahapon. Totoo, you are better than before. Better than yesterday. May mga dead cells, dead you kahapon. You are a brand new person now. Bago kang tao. At ginagawa ni Lord yun, kailangan may nire-release tayo. Hindi talaga tayo create para maging katulad, maging parehas palagi. Create tayo talaga para mag-grow. And for us to grow is to release. Alam niyo, ang galing ng Panginoon Minsan may mga bunga, kukunin ng ibon. Kakainin ng ibon. Pag kinain ng ibon, liliparin niya yan. Tapos hindi niya makukuha lahat. Yung iba, malalaglag yung buto, kaya magugol ka. Wala naman nagtanim dito, pero bakit may mga ganon? Dinadala yan ni Lord In a different means, different transportation, different ways, para may tumubo ng tumubo dun sa bawat mga lugar na yon. At si Lord ang may create ng lahat ng yan. Pastor, bakit parang lagi kaming kulang? Kakabayad lang, utang na naman. Bakit ganon, Pastor? Ito yung isusureball ko sa inyo. Kapag may seeds, hindi mauubos, matatapos, kakapusin, or mawawala. Pero pag wala kang seed na nilalagay, laging may nasisira, laging may nawawala, laging may nagkukulang, laging nasisimot. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, di ba, yung mangga, pwede mong kainin sa lahat ng ways ng paraan. Hiwain mo yung pusngi, kutsarahin mo, kainin mo yung balat, lagyan mo ng design. Pwede. Ano lang di pwede? Huwag mo kainin yung buto. Yung iba, pag may dumating na pera, lahat inuubos. Magtira kayo ng pang-seed. Magtira kayo ng pangtulong sa kapwa. Pero by the way, pagka nagbigay kayo ng mga tulong sa mahirap, huwag kayong mag-expect ng pabalik. Why? Because hindi yung generosity. That is your charity. Alam niyo ba yung tithes nyo kay God, that is the sign of your faithfulness. Yung seed nyo sa mga tao, that is the sign of your generosity. Yung seeds ng charity nyo o yung giving ng charity nyo, that is the signs of your kindness. So, madaming way ng giving. Pag nagbigay kayo sa mahirap, huwag na kayo mag-expect na balikan kayo. Why? Kung hindi kayo mababalikan ng mga taong hindi kaya, nasuklian kayo, si Lord ang magbabayad sa inyo. Amen? Ngayon, dati akala ko ang dapat binibigyan yung mga mahihirap lang. Naku, wag. Huwag niyong ilagay sa isip niyo yun. May mga mahirap talaga, mga sobrang in needs, desperate, devastated yung sitwasyon. Tulungan niyo, magbigay kayo, benevolence, charity, abuloy, tulong talaga. Pero minsan, alam niyo, maghanap kayo ng mga taong mabuting puso. Yung good ground ba? Kasi kung matino ka ding magsasaka, matalino ka ring magtatanim, itatanim mo talaga yung isang bagay, wag dun sa bato, sa simento. Dapat iisipin mo yun, dapat matabang lupa ito. Good ground ito.
One time may nagpapayo, sabi niya, Pastor, bakit po ganon? May mga maliliit na mga simbahan, maliliit na mga church na mahihirap talaga, wala man lang silang anything, instrument, hindi makabili. Bakit yung ibang mga churches naman, ang lalaki na nila, ang dami na nilang tao, pero doon pa sila nagbibigay. Dapat kami na lang ang bigyan, kasi marami na doon, malalaki. Alam niyo, una, karapatan na nagbibigay kung kanino ibibigay yon. Pangalawa, kung magbibigay man siya, natural. Kung nag-i-invest ka, gusto mo, may return of investment. Gusto mo kung magtatanim ka, yung pagtataniman mo, alam mo rin, dapat mabuting lupa. Mabuting lupa. One time, I was being moved by the Lord, alam niyo, to give sa isang taong mas mayaman pa sa iyo eh. Mas marami pang pera sa iyo eh. Kaya lang, alam niyo kung ano nasa isip ko, hindi ako magbibigay kasi kailangan niya. Magbibigay ako kasi gusto ko na magkaroon ng fruits yung bagay na meron siya. Bakit po? Here's the truth. Nilalagay ni Lord yung future natin, alam niyo kung saan? Hindi sa dulo sa labas. O sa malayo, pagka mga after 10 years, ito yung kinabukasan ko. After 20 years na rito, ang totoo, God put your future inside something of that small called seed. Alam niyo, nasa yung future niyo ngayon? Wala sa dulo, nasa iyo ngayon. Nasa mga seed na meron tayo. Kaya lang, ito yung importante. Pagka nagtanim ka ng buto ng mansanas, ano magiging bunga? Nagtanim kayo ng bunga ng buto ng abukado. Ano magiging bunga? Kaya lang ito matindi. Pag tinignan niyo yung buto ng abukado, hindi siya mukhang abukado. Lalo kung hindi ka pa nakakita ng abukado sa buong buhay mo. Pagka nakakita ka ng mansanas, yung buto ng mansanas, hindi mukhang mansanas. Tama? Pag tinignan mo yung buto ng mansanas, hindi siya mukhang mansanas. Pero maniwala man kayo hindi, yung buto na yan, mansanas yan. Tama po ba? Mabibilang niyo yung mansanas eh. Pero yung binhi, yung buto, kung ilang mansanas ang lalabas doon, pag tinanim siya, hindi nyo na mabibilang yon. Alam nyo, minsan yung pera na binibigay natin sa church, hindi siya mukhang pang matrikula, pang paggawa ng bahay, pang future ng anak mo, hindi siya mukhang kotse, hindi siya mukhang motor, pero let me tell you, binhi yan, seed yan. Seed yan na whenever you put it into the hands of God, ang nangyayari, itinatanim mo. Kaya lang, kung gusto mong makakain ng abukado, ano itatanim mo? Gusto mong makakain ng mansanas. May suggestion ako sa inyo. Kung gusto nyo maraming magbigay ng oras sa inyo, magtanim kayo ng oras sa iba. Kung gusto nyo, for example, ng pera, dumami pera nyo, magtanim din kayo ng pera sa iba. Kasi kind of seed. God created seed in its own kind. Alam nyo ba't may motor ako ngayon? Nagtanim ako ng mga motor eh. Alam nyo ba't may kotse ako ngayon? Nagtanim ako ng kotse. One time, wala pa akong bansang napupuntahan, may nag-speak. Ang nangyayari sa kanya, he traveled from different nations. Wala akong kapera-pera no, pero minake sure ko lahat ng pera ko sa bulsa, bigay ko dun sa kanya. Why? Kasi alam ko, sabi ko, Lord, one time, gusto ko makapunta sa maraming bansa, kaya nagtatanim ako sa kanya. Yun ang gusto mo eh. Kaya lang iba, alam nyo kung ano, gusto ng pera, pero laging hawak yung pera, gusto niya lang kanya lagi. Look at this. Pag hindi sumagi man lang sa isip mo, halimbawa, hindi pumasok sa isip mo na manlibre. Lagi nasa isip mo, ilibre. Alam mo kung ano mangyayari? Repeated cycle. Kahit ilang taon na, hindi ka makaka-move on dyan. Pero kahit wala kang pera, pero sumasagi sa isip mo, dadating yung time, ako naman ang manlilibre. Ako naman ang mambebless sa'yo. Alam mo mangyayari yon. Pero kahit sa isip mo hindi sumagi, hindi talaga dadating na manlilibre ka. Kasi nga, what you think, you become. Kung ano yung nasa isip mo, ganun ang nangyayari. So apple seed, apple tree. Avocado seed, di avocado tree. Matik yun ganun. Principle yun. Magtanim ho kayo ng pagmamahal, marami magmamahal sa inyo. Amen. Magtanim kayo ng pagpapatawad, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. Magtanim kayo ng kayamanan,
alam niyo mangyayari, yayaman ka talaga eh. Kasi yun ang tinatanim mo eh. Hindi pwedeng magtatanim ka ng sama ng loob, aani ka ng peace. You cannot do that. You cannot plant nothing and then expect something. Pag nagtanim kayo, umasa kayo na may mangyayari. Pastor, ang ganda ng buhay ko. Oh, good seeds yan. Kaya may good life ka ngayon. Kaya may good life kasi may good seeds. Pero pag may wrong seeds o wrong results, kaya be careful what seeds are you putting, planting, sowing. Pag-isipan natin yan. The seed must be planted, not kept. Huwag niyong itago. Huwag niyong itago. Pag may dumadating na magbubuting bagay sa inyo, share. Share. Huwag niyong itago. Pagdating sa mga mabubuting bagay, alam niyo kung ano pinakamagandang gawin dyan? Ipamahagi. Ang abundance, hindi yung possession. Ang abundance, yung release. Doon malalaman ang isang tao masagana. Iba inisip, grabe no? Ang yaman-yaman niya na yun. Gusto mo malaman ng tao magmayaman? Hindi maraming ari-arian. Ang tunay na sukat ng kayamanan ng tao, gaano kalaki yung kaya mong ipamigay. Gaano kalaki yung actually kaya mong itanim, i-disperse, ikalat sa mga tao. That's how much amount of treasured possessions you have. Alam niyo ba't di nangyayari? Walang power. Saan nangyayari yung power? Pag nirelease mo sa ground. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang isang potensyal kapag nawala na sa kamay mo. Kapag ine-execute mo na, pag nire-release mo na, doon nagkakaroon ng potential, power, yung potential. Wala po ditong tao na walang potential, lahat kayo meron. Sabi mo sa katabi mo, may potential ka. Kaya lang, subukan nyo po kung di kayo naniniwala. Mamaya ho, maghanap po kayo ng garapon. Ilagay nyo doon yung seed. Tignan mo after 1 year. Kahit ilang taon, baka patay ka na, nandun pa rin po yun. Yung buto na yun. Kasi nga, a seed must not be kept storage. Hindi dapat yan, ini-stock kasi hindi mag-grow yan sa storage. Alam nyo yung mga blessing nyo? Tingin kayo dito. Tignan nyo yung mga cabinet nyo, sigurado ko ang daming blessing doon. Tignan nyo yung sapatusan nyo, ang daming blessing doon. Kaya alam nyo yung nangyari, naalikabukan na, sinasapot-sapot na. Pero pwede nyo pamigay lahat yun eh. Alam nyo, pag may mga bagay na nawawala sa inyo, huwag kayong matakot, sa totoo lang. Hindi nawawala ang isang bagay when you release. Ano nangyayari? Natatransform. Natatransform. So what you keep, kaya ko naintindihan, kaya pala sabi ni Jesus, ang sino mang nagkikip palagi ng kanyang buhay nawawalan, pero yung nagre-release, lalong nagkakaroon, alam niyo kung anong tinatalakay ni Jesus? Principles yun. Prinsipyo yun kahit saan yun. Whether sa life yun, sa family yun, sa pera yun, sa love, sa sacrifices, sa good things, sa kindness, lahat yung principles yun. Don't keep it. Dati akala ko, pag nawala yung pera sa wallet ko, ang nangyari, na-disappear. Pero ngayon nakita ko, pag nawala ang pera sa wallet ko, na-transform. Either yung tao o ako. Kaya nga, if you want to see transformation, release. Mag-release kayo, hindi yan nadi-disappear. May nakita na ba kayo na farmer umiyak kasi nawala yung seed sa kamay niya? Hindi mo yun eh. Ang alam niya, hindi nawala ang alam niya, may magpagbabagong mangyayari dun sa seed. That will happen actually. So don't be afraid pag nawawalan kayo ng pera, pag nagbibigay kayo. Don't be afraid pag nawawalan kayo, ibig sabihin nun, may pagbabago na mangyayari sa buhay nyo at sa ibang tao. Kaya lang minsan nakatali kasi. Iniisip natin, disappearance eh. Ngayon isipin nyo na, transformations. Sabi ng John 12:24, grabe to. Sabi niya, I tell you the truth, yung kernel of wheat is ano yan, binhi ang tinatalakay niya. Unless a seed planted in the soil and then die, it remains alone. But its death will produce many seeds. Plentiful harvest of new lives. Alam niyo kung ano mangyayari? Minsan, pag tinignan mo yung seed, parang walang nangyayari. Pero believe it or not, may pagbabagong nangyayari dun sa seed. Yung tinanim ninyong pera,
oras, pagmamahal, kala mo walang nangyari, pagbalik nun, hindi na katulad ng pera. Pagbalik nun, hindi na katulad ng seed. Pag bumalik yon, transform na. May nagbago na. Kaya lang ito yung gusto kong sabihin sa inyong lahat eh. Pagka kayo nagbibigay, wag na wag kayong magpapa-apekto sa sasabihin kakantsawan kayo sa binibigay ninyo. Wag. May mga tao nagbigay, pag may magko-comment, hala, ang liit lang ng binigay niya, ba't eto lang binigay niya? Wag mong kasi walang kinalaman yung words niya, yung pamimintas niya sa seed mo. Kasi seed mo yun eh. Seed mo kaya pag may sumasagi sa isip ninyo, baka ano sabihin sa binigay ko? Baka mamaya, sabihin ang liit-liit ng binigay ko. Walang kinalaman yung words niya, pamimintas niya sa seed mo. Your seed will not be affected by what people say. Alam niyo kung ano gawin mo? Sama mo yung heart mo doon, Lord, this is not much, but I'm putting my heart into it. Alam mo yung seed mo, pag lumaki, magugulat ka. Kaya huwag kayong papayag na dahil pinipintasan yung seed nyo, baka mapag-isipan kayo, hindi ka na magbibigay. Naku, you miss a big chance. Kaya lang, unless ma-release mo yung seed, mamatay yung seed, ako meron akong prinsipyo sa buhay. Sinare ko nga ito sa mga tao natin. Although hindi para sa lahat. Ano yung anong prinsipyo? Pagka kayo magpapautang, huwag naman yung mga malalaki. O alam ko naman din yung kaya magpautang ng malalaki. Nakakatakot din kasi, di ba? Pero pag magpapautang kayo, na alam ko yung kaya nyo naman, hindi naman yung masasaid kayo. Ito lagay nyo sa isip nyo. Pag magpapautang kayo, sa isip nyo, huwag mo sasabihin sa ng utang. Sa isip mo lang, sabi mo sa kanya, sa sarili mo, wala na to. Yung sinasabi niyang utang, bigay na yon. Para pag nagbayad, praise the Lord, hallelujah. Pag hindi nagbayad, praise the Lord, alam ko naman na eh. Why? Hindi ka tuloy masasaktan. Hindi ka tuloy manunumbat. Alam niyo, maraming mga tao, ang gagawin sa seed na binigay, kakalkalin. Kakatanim mo lang nung seed, huhukayin mo agad kasi gusto mong may mangyari. Pag magbibigay kayo, pwede ba wag niyo susumbat? Kasi yung tinanim mo, pag nanumbat ka, kinalkal mo eh. Tinanggal mo agad eh. Hindi pa nga tumutubo eh. Eh pastor, paano pag nagbigay ako tapos hindi man lang ako pinasalamatan? Okay yun. Ba, binigyan mo siya, bless mo, hindi nagpasalamat, maghanap ka ng ibang taong marunong magpasalamat. Siya naman ang i-bless mo, wag na siya. Amen. Pero yung binigay mo sa kanya, wag mo isumbat para at least nakatanim yon. Nakatanim sa kanya yon. Ngayon, di maghanap ka naman ng iba na grateful, mag-sow ka ng seed doon, lalo pag nakita mo, good ground itong taong ito. Magtanim ka sa kanya. Why? Tutubo. Pero yung sasabihin nila sa seed mo, sa butong itatanim mo, walang kinalaman yon. God hides your future actually. Your seed, tinatago niya sa soil, sa lupa, para alam niyo kung ma-reveal yung hearts mo. Minsan gagawin ng Diyos, sige, papayagan niya yung seed mo, i-release mo. Pag ni-release mo na yan, ang iniintay ng Panginoon ngayon, yung puso mo. Kaya nga, di ba sabi niya, out of the treasures, out of the abundance of your mouth speaks. Tapos sinunod niya, where your treasure is, there your heart goes. Yun daw, kayamanan natin, alam niyo kung anong kasunod doon? Puso. Sabihin, kaya ko alam ko yung mga taong mapagbigay, nandun yung puso nila eh. Why? Connected dapat yun eh. Connected yan eh. Ang maganda lang gawin ito, lahat ng seed na binigay nyo, huwag nyong lagyan ng string. Never put control, manipulation, or string attached to your seed. Basta binigay nyo na yon. Yung iba ganito, magbibigay ako pero dapat ganito Eto gagawin mo dyan. Ganito, pag hindi mo ginawa yan, akin na. Hindi na yun binigay, hindi yun tanim. Ano yun? Pamain, pamingwit. Nirelease mo nga, pero hawak mo rin yun. Kailangan may makuha ko mas malaki. Yung iba actually hindi giving, fishing. Ang nangyayari, nangingisda kasi alam niyang ganun eh. May tali ba? Pag may mga tao kayong binigyan, bigay na yun. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo na yan. Huwag nyo nang lagyan ng anything. Huwag nyo lagyan ng any string. Don't dig up what you planted. Huwag nyong hukayin yung tinanim nyo. May mga tao, alam nyo, tinanim ko worry. Yung ibang tao ang tinatanim, doubts. Yung ibang tao ang tinatanim, tapos nagko-complain.
Pag nagbibigay kayo, huwag kayong mag-aalala na. Binigay nyo na eh. May suggestion niya ako sa inyo. Sino yung mga nanay na nagbigay ng cellphone sa anak? Pag binigay nyo ng cellphone anak nyo, pagkatapos nabagsak, huwag nyo na sasabihan na, simula nga, hindi ka na magkaka-cellphone kahit kailan. Dahil ikaw din nakabagsak ka din. Pag may mga bagay na binigay kayo sa anak nyo, bayaan nyo tanggalin yung ulo ng Barbie. Marami nagbigay ng stop toy, naka-plastic. Binigay mo ng manika, pero hindi pwedeng galawin, nasa cabinet lang. Whenever you bless especially children, bayaan yung enjoyin niya. Bayaan yung enjoyin niya. Taas sa kamay na may mga motor, bisikleta, bayaan yung magasgasan. Huwag nyo sasadyain. Pero pag nagasgasan, natumba, yung mga bagay na, huwag kayo masyadong nagwawalwal, nawiwindang, naapektuhan ng grabe. Kaya nga sabi ko, sa mga taong magkakaroon ng sasakyan, ihanda mo yung sarili mo, lalo dito sa Tondo. Talagang magkakagasgasan kayo eh. Huwag kayong papatay ng tao dahil nagasgasan yung sasakyan. Makukulong ka pa. Huwag. Kumbaga parang i-ready mo yung sarili mo that it's meant to be. Talagang mangyayari yon. Binigay mo eh. Alam niyo, ganun ginawa ng Lord sa life natin. When God gave you life, it's up to you. Walang kamay sa langit na biglang mangungonyat, mangungutos kasi inaano mo yung buhay mo. Ang mangyayari, your life, it's a gift from me. Myself is a gift. This is your life, it's yours. Pansinin nyo, kung kabalbalan ang gagawin mo sa buhay mo, hindi ka pinipigilan ni God. Why? Alam lang niya, itatanim mo lang ang buhay mo kasi aanihin mo yan in the future. Kaya lang, pag nagtanim kayo, huwag kayong maiinip. Huwag kayong maiinip. Sabi mo sa katabi mo, dali, huwag kang atat. Alam niyo kung ano ang kalaban ng harvest? Impatience. Impatience is the enemy of harvest. Pagka kayo nang be-bless, pagka kayo nagbibigay ng honor nyo kay God, especially with your tithes and offering, tingin kayo kay Pastor, kanina may pinaalala sa akin si Holy Spirit, itong patapos na eh, the first service, para hindi ko makalimutan. Yung iba, alam nyo, pupunta yan sa unahan. Maglalaglag ng envelope. Pero pagka tinignan na namin dun sa loob, ang laman, hangin. Wala naman palang laman. Come on, look at me. You cannot fake your seed. Hindi nyo pwedeng i-fake yung seed nyo. Hindi nyo pwedeng i-fake. Kaya nga pag may mga tao, actually, just be real. Parang yung forgiveness. You cannot fake your forgiveness. Kung magpapatawad ka, talagang totally, patawarin mo. Huwag niyong pekiin. Kung hindi pa, sabihin mo, I'm not ready yet. Hindi ko pa kaya for now. Give me time on my own pace. Kayo naman, huwag niyong pilitin. On their own pace, on their own time. Ganon din sa giving. God is not deceived, cannot be mocked. God cannot be mocked. What you sow, you reap. Hindi nyo madadaya ang Diyos. Minsan nakala natin, at least nakita ng mga taong tumatayo ako. Wag na. Wag na. What God loves are real people and God cannot bless fake people. Ang bine-bless, pag pumasok kayo sa office ko, meron ako doon parang puno eh. Tapos may mga bunga na mga olive tree. Mukha talaga siyang totoo. Pero pag kinain mo yon, goma yon. Kinain mo, goma pa rin yun sa tiyan. Kahit sinasabi mo, hindi mukhang olive tree eh. Pag kinain mo yun, sasakit tiyan mo, baka ma-hospital ka. Pag goma yun eh. Alam nyo, when you honor God with your tithes and offering, don't fake it. Don't fake it. Pag ang honor natin kay God, when it comes to money, just give it wholeheartedly. And then, let me tell you, ang balik nun, kung ano yung perang binigay mo, ano yung buto, pagbalik nun, hindi na ganon. Pagbalik nun, harvest na. Pagbalik nun, transform na. Pagbalik nun, blessing na, kalusugan na, kaligtasan na, kapayapaan na. Amen? Why? That's why I'm telling you to give. Hindi nyo napapansin? Hindi nyo maririnig sa church na magbigay kayo kasi nakakatakot. Yung iba kasi gagawin sa tao, tatakutin. Ipo-force yung people na magbigay kasi kung hindi, susumpain kayo ng Diyos. Kung hindi, ninanakawan nyo ang Diyos. Kung hindi kayo pagpapalain. Sa akin hindi. Kung ayaw nyo magbigay, saksak mo sa baga mo yan.
Why? Kasi alam ko, ang seed, hindi yan pwedeng i-fake. Ang seed talaga yan. Ang taong generous, when they bless God and people, pagpapalain talaga yan. Amen? Ang harvest, hindi addition. Multiplications. Multiplication siya. Magtanim ka ng isang buto, baka kala mo pag umani, isang puno. O isang bunga lang. Magtanim kayo ng isa, wala kang idea gaano karami yung babalik. May sabihin ako sa inyo, magmahal ho kayo ng magmahal hanggat na maaari. Kasi hindi nyo alam kung gaano karaming pagmamahal yung babalik sa inyo. Amen? Alam nyo yung gawin nyo? Huwag kayong magbigay kasi marami kayong pera. Magbigay kayo kasi marami kayong pag-ibig. Yung pera, dadami. May istorya, totoong story to, check nyo sa internet. May isang lalaki, ang apelido niya, Colgate. Yung toothpaste po, Colgate. Nasa church siyang maliit, alam niyo, konti na lang yung pera niya. Nag-decide siya na ibigay na lahat. Sige na, binigay lahat. Leba-leba, ano na yan, sama na pato. Binigay lahat. Ang gagawin niya, maglalakad na lang siya pa uwi. Naglakad si Mr. Colgate. Habang sinisimulan niya yung negosyo ng toothpaste. Alam niyo kung ano nangyari kay William Colgate? Come on, look at me. Tingin kayo dito. Pag bibili kayo sa tindahan, pagbilan nga pong Colgate, yung close-up, sobrang sikat ni Colgate. Why? Kasi ang ginawa ni William Colgate, alam niyo kung nag-sow ng seed. In-honor si God sa kanilang tithes and offering. Sabagay, naintindihan ko, iba naman kasi ginagamit ang church sa pangangalakal ng salita ng, sa pangangalakal. Pag ginagawang negosyo yung church kasi ng iba rin eh. Kaya alam ko, nadala din yung iba eh. Kaya lang, di mo naman pwedeng hindi ituro sa mga tao. But let me tell you, your prosperity is in your giving. In your giving. One seed, many fruits. One act na gagawin natin, generational ang impact. Alam nyo, pag yung expectation nyo small, ang harvest mo small din. Pag binasa nyo yung Bible, ang ganda, grabe. Si Abraham, inutusan ni Lord, o ibigay mo yung kaisa-isa mong anak na si Isaac. Pero pag binasa mo, nag-e-expect na pala si Abraham, pag binasa nyo yung Hebrews 11, 17 to 19, nag-e-expect na si Abraham ng resurrection, ng yung mamamatay niyang anak, mabubuhay kahit hindi niya pa ginagawa. Alam na ni Abraham eh. Sabi niya doon sa alipin, intayin mo kami dito kasi babalik kami. Kung alam niya nang papatayin yun, hindi mabubuhay, sasabihin niya, babalik ako. Pero yung katotohanan we will come back, alam niya, hindi niya pa pinapatay, bubuhayin na. Dapat may ganun kayong mindset. Hindi niyo pa binibigay, alam mong hindi nawawala. Nangyayari, may tinatransform si Lord. May binabalik si Lord. Everything that you have right now, alam naman natin yan. Everything. Life, damit, kalusugan, kayamanan, anak, kamag-anak, lahat yan hindi sa atin. Lahat yan, biyaya ng Diyos sa ating lahat. Amen! God deserves all our giving kahit hindi naman siya ang nakikinabang. Alam niyo kung sino pinakamasarap bigyan? Yung pagbinigay mo sa Kanya, ikaw yung nakikinabang. Alam naman natin yung pagkawais ka eh. Pag to, binigyan ko, ako rin ang makikinabang dito. Same principle. Alam niyo, when you give to God, hindi naman nagbe-benefit si God. Ang totoong nagbe-benefits, tayo. When we give to God, God is giving us back more than what we give. So ang faith, it's not to give to lose. Ang faith actually, it's give to expect for God to move. Kumbaga pag nagbibigay ka, hindi mo na-expect, di ba, sige, eto na. Oh, wala na. Hindi, pag nagbigay ka, alam mo, I'm expecting kikilos si Lord sa buhay ko. Alam niyo po, may isang story in the Bible, let me close in this. Mark chapter 10, verse 17 to 21. Ang yaman, rich young ruler. Daming kayamanan, lumapit kay Lord. Lord, what do you want me to I want to know
What is the kingdom all about? I want to be saved. Ang ganda ng tanong niya. Sabi ni Lord, gawin mo to. Nagawa ko na yung 10 Commandments. Di naman ako nagnanakaw, di naman ako pumapatay. Nagawa ko na lahat yan. Sabi ni Lord, alam ko na. Yung kayamanan mo, pamigay mo. Alam mo, ginawa nung kabataan. Hindi ko kaya yan. Tumalikod. Kasi ang nag-gets niya, Jesus wanted him to be poor. Pero ang totoo, Jesus wanted him to be fruitful. Ang gusto ni Lord, maging fruitful siya. Hindi maging poor. Ang problema sa marami, when people had money, money had them. Ang tao, pag nagkapera kung minsan, yung pera na yung nagiging dahilan ng buhay niya. Hindi na siya nagiging tools. Hindi na siya nagiging equipments lang, nagiging channel lang, nagiging daanan lang, pamamaraan lang. Parang ang buhay niya yung pera na. Maraming relasyon ang nasira dahil sa pera. Kaya nga ako sinasabi ko, pag pera ang magiging dahilan, ba't hindi mo gagawin ng isang bagay? Naku, wag mo nang, hindi yun ang priority. Gawin mo pa rin. Amen? It's time that I want our people from Tondo. Alam nyo, na-meet ko talaga ang pinaka-generous na mga tao. Sa totoo lang, hindi po yung mga talagang mayayaman. Ang mga generous na mga tao, yung in-example ni Jesus na isang babae na widow. Sa time sa Israel, pag widow ka, wala kang asawa, nako, lugi ka kasi wala na magtatanggol sa'yo, magpo-provide sa'yo. Wala kang status. Tapos sabi ng Bible, nakatayo si Jesus, lumapit yung mga tao para magbigay. Yung iba, daming binibigay. Pagdating ng babaeng wala nang pinagmamalaki, ang meron siya, 2 mites. 2 barya, 2 mitas. Ba't 2? Sigurado, kung kayo yun, 2, yung isa para sa'yo, isa pamimigay. Options yun. Ang ginawa ng babae, yung 2 na yun, inalis niya yung kanyang options. She gave everything. Sabi ni Lord, this woman gave more than anyone. Pero 2 barya lang yun eh. Why? Because she gave everything. She gave with her whole heart. Alam niya yung sowing and reaping. Alam niya na binibigay niya buong puso. Pansinin mo, ba't di pinangalanan? Bakit babae lang? Alam niyo kung bakit? Sa Bible, pag hindi pinapangalanan, why? Because that represents you and me. Pag walang pangalan, para maging ikaw yon. Para hindi lang niya istorya yon, para maging story mo rin yon. Nadadating ang time, may option ka, am I going to give this or wag? Put yourselves into that woman. Pag dumating na po yung time, mamimili kayo, magdadamot o magbibigay, piliin yung magbigay. Pag dadating yung time na manggigipit ka, piliin nyo na lang na alam nyo kung ano, magpatawad na lang kaysa gipitin mo yung mga tao. Pag dadating yung moment sa life nyo, na kayo ang magbibigay o bibigyan, mas piliin yung magbigay. Kayo ang masasaktan, or kayo ang mananakit, dun kayo sa nasaktan na lang. Kayo ang magtitiis o kayo ang titiisin, at patuloy na pinagtitiisan, dun na lang kayo sa pagtitiis. Pag dumating po yung moment na may chance kayo, you have something in your hands na makakatulong sa iba. Kaya alam ko ang answered prayer nasa kamay ng tao. Iniintay ni God na, come on anak, yung pinepray niya, nasa iyo, nilagay ko sa iyo. One time I will talk about you are His prayers or you are His answered prayers. Minsan alam niyo ang tugon ng Diyos nasa mga katabi niyo. Ang blessing ni God nasa people, kaya nga we became the symbol of His blessing. Kaya lang, ba't di nangyayari? Kasi nga, takot mawalan. Huwag na ho kayong matakot mawalan. Hindi kayo talaga nawawalan. Ang nangyayari, nagtatanim kayo. At pag nagtatanim kayo, mag-expect kayo na may aanihin kayo. Amen! Mas maging mabait pa sa iba. Mas maging mapagmahal pa sa iba. At mas maging mapagbigay pa sa iba. Tinanong ako one time ng isang church. Malaking church kasi sila eh. So pag kinumpara mo yung kanilang offering na natatanggap on a monthly basis, talagang malaki, milyon-milyon. Sa atin ho, every week, hindi milyon-milyon. Pag ginawa yung tig-5 yun, ayun, siguro milyon-milyon. Pero maliit na maliit lang.
Maliit na maliit lang. Pero alam nyo, nakita ko naman, bakit ilang taon na ang church na ito? Hindi po tayo nangutang kahit kailan. Para may bilin, para may ipatayo, para may bayaran. Hindi tayo nangutang at hindi tayo kailanman mangungutang. Kung may ipapatayo tayo ng mga mamahaling, mga gusali, naniniwala ako na hindi tayo mangungutang kahit singkunduling. Why? Because I do believe enough yung ating mga tanim para pagpalain lalo tayo ni Lord. Minsan, alam nyo, sabi sa inyo, dami kong gustong i-preach eh. Okay ba sa inyo hanggang alas 3 tayo dito? Last na lang. Pero minsan, inisip ko, alam nyo kung minsan, kung bakit may mahirap sa pamilya, kasi may isang mabait. Another topic ito. Dali. Are you ready for the word? Kaya minsan may mahirap sa pamilya, may isang mabait. Ano ibig sabihin nun? Kasi siya lang lagi give ng give. Ayaw niyang payagan yung mga tao mag-give. Kaya naghihirap sila eh. Each time sabi mo sa kanila, alam nyo, sobra ko ng bait. Baka pwedeng kayo naman, baka mawalan na ako ng bait. Kayo naman. Ako na lang lagi nagbibigay. Kaya tinuturo ko ito eh. Kaya naghihirap, isa lang mabait eh. Ngayon, it's time na alam nyo kung ba't nasusustain itong church? Kasi nga may mga giver. Imagine, pag lahat kayo naging giver, you know what will happen? We can really transform a nations. Makakapagbago tayo ng isang buong bansa at susunod isang buong generation. At hindi ako titigil doon. Hindi ako titigil na ituro sa mga tao, palayain ng mga tao na please, wag kang kuripot. Wag kang makunat pa sa belekoy. Why? Kasi maghihirap ka talaga. Maghihirap ka talaga. It's time, teach your children. Yung mga anak nyo, alam nyo kung ituro sa mga anak nyo, anak, maging giver ka. Pag-prepare nyo ng kanin, anak, ito yung kanin. Dadamihan ko ng konti, anak ha. Bakit, daddy? Lalagyan ko ng isang galunggong, pero this time, lalagyan ko ng 2. Bakit? Para marami ako makain? Tanga, hindi. Ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung kalahati ng kanin, lagay mo sa ibang pinggan. Kunin mo isang galunggong, bigay mo sa classmate mo. Pagkano ba ako ngayon? 100. Dati 50, di ba? Yung 50, maghanap ka ng ililibre mo. Bata pa lang, alam nyo kung ano nangyayari? Yung mga anak nyo nagiging generous, nagiging kind, nagiging loving. Kaya lang tinuturo natin, anak ha, kailangan matalo mo lahat. Makuha mo ang lahat ng meron sila. Kaya anak mo, kundi may sungay, may buntot, may pakpak. Turuan nyo yung mga anak nyo, bata pa lang, maging giver. Turuan nyo sila. Sila pag-anuhan mo. Huwag silang tatakbo, iiyak, tapos papaluin mo, papagalitan mo. Ba't binayagan mo? Maubos yung ano mo. Sabi mo sa kanya, anak, buti na lang naubos yung baon mo, kinuha nila, di ba? Huwag kang mag-alala. Lalo kang hindi mauubusan. Lalo kang magkakaroon. Why? Because it's blessed to give than to receive. Amen. It's time. It's time. Not only open your heart, open your wallet, open your thinking, open your eyes, that when you give, you're not losing. You're transforming people. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, ang dami pong pwedeng ituro. Pero, Lord, yung giving, isang bagay na hindi namin pwedeng basta-basta na matutunan lang hanggat di namin ina-apply. Pwede namin malaman kung anong klaseng buto yung nasa kamay namin. Pero hanggat di namin natatanim, di namin makikita yung bunga. Pwede namin malaman lahat ng doctrines, lahat ng teachings about giving. But when we are not applying it, di namin makikita yung results in our living. Kaya Lord, I pray for everyone, kahit yung mga nanonood, Lord, put all this into application. Put all this, Father God, in their daily lives. Gawin mong lalong generous kaming lahat, Panginoon. Gawin mong lalo kaming mga mabubuting tao na mapagbigay, Lord.
Thank you, Lord. Come on, let's sing this song from our hearts. Every head bow and eyes closed. Lord, sa oras mong ito, you demonstrated it, Lord. You are the seed been planted on the ground, been buried on the ground. But when you come out alive, resurrected, naging mas marami ang mga anak mo, Lord. Lord, lagay mo sa puso't isip namin, Lord. This time, touch our hearts, Lord. In whatever we have, anumang bagay na meron kami, maintindihan namin, Lord, it's a seed. Whether it is money, time, love, or effort, it's a seed. A seed that need to be planted. A seed that need to be released. Kung meron kaming mga bitterness, sama ng loob, mas lalong hindi magandang itanim ito sa puso. Kaya ilalabas din namin, Lord. But whatever good things that we have, that you put in our lives, we are sowing it to the people, Lord. Tinatanim namin ito ngayon. Lagi na lang merong effects ang nature, ang life. Dahil, Lord, we are keep holding it to us. Walang kaming nare-release, Lord. Kaya ang daming mga negativity na nangyayari, Ama. That's why, Lord, here tonight, or here today, here we are. Hayaan mo, Panginoon, huwag naming tignan yung sarili naming mahina, kundi malakas. Huwag naming tignan yung sarili naming mahirap, kundi mayaman, Lord. Thank you, Lord. Let's declare. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat, at pagdakila sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng